nagsasabing nag-iisa lamang ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, worship. Ikaw lamang ang Diyos. Ang araw ay darating, lahat ay aawit at sasamba sa hari ng lahat. Dakila ka, O Jesus. Minsan pa po. Araw ay darating, lahat ay aawit at sasamba sa hari ng lahat. Dakila ka, O Jesus. Dakila ka Yahweh sa ibang lahi, tapat ka sa bigat, tahanan ng kalooban ko. Ikaw ang Panginoon. Nag-iisang Diyos ikaw noon at ngayon, hindi na pabago sa lahat ng panahon. Ikaw ang Panginoon. Araw ay darating, ikaw ay babalik, maghahari sa habang panahon.
karunungan ng ating Diyos na buhay. Ikaw ang aming sanlihan. Ikaw lamang ang Diyos. Sabi niya po natin, ikaw ang pag-ibig na katakbuhan. Ikaw ang liwanag sa gitna ng daan. Ikaw ang sandigan na sasandalan. Ikaw ang pag-ibig na katakbuhan. Ikaw ang liwanag sa gitna ng daan. Ikaw ang sandigan na sasandalan. Ang Diyos di ka naiwan. Pangako niya sa atin sa lahat ng panahon. Kasama si Jesus. Isa pa po natin iligtaan kapag ang Diyos. Kapag ang Diyos di ka naiwan. Pangako niya sa atin sa lahat ng panahon. Kasama si Jesus. Oh, we run to you, God, we run to you. Tatakbo kami sa iyong pag-ibig kailanman. Wala na iba ay oh, sige mo magpulis ang ating mga labi. Kabutihan mo, ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus. Kapag ang Diyos di ka naiwan, pangako niya sa atin sa lahat ng panahon. Kasama si Allow me to read 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus na gabing siya'y ipagkadulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya po natin. Thank you, Lord. Gayun din naman, ginawa kanya ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinong sa pag-alaala sa akin. Ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumaging siya. Magpasalamat po tayo. Hallelujah. Sabihin po natin, salamat po Ama sa iyong buktong na anak, ang Panginoong Yesus. Siya po yung sinugo. Panginoong Yesus, salamat Panginoon
karapat. Kami ay banal at matuwid na. Salamat po, Banal na Espiritu, sa kahayagan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Ang ating nagsabi ng Amen. Ikaw lamang, Panginoon, napakasarap sa iyong presensya. Napakasarap na magkaroon ng revelasyon na kamahalaga ng tinapos na gawa. Yan ay cellphone ko ito. Punta ka na sa mata niya. Pinamamangha sa abot po ito. Nanghirang cellphone. And we give you praise and we give you honor. Patuloy po tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay nanako sa iyo pong pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na makita at maranasan po namin maging malinaw po sa amin na ang napakamagandang mensahe mo po ito. And as we talk about this word, hindi lamang po ito manatiling word, kundi ito po ay maging application sa aming mga personal na buhay. Maraming pong salamat sapagkat patuloy po na makikita po namin ang katuparan ng iyong pangako. Wala na Espiritu siya ay magtuturo, ikaw ay mag-correct, mag-aayos ng aming pag-iisip, regarding sa aralin na aming pag-uusapan ngayon. At naniniwala po ko na wala ibang maitataas sa pulpito dito, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Come on! Yung palapakan na nararapat sa ating Panginoon. Amen, amen, and amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Pakibati nga po mga katabi na napakaganda mo, napakagwapo mo ngayong hapon. Ikaw talaga ay pinagpala ng Panginoon. Sabihin po natin sa inyo, sa katabi po natin, pinagpala ka talaga ng Diyos. Yan ang mukhang mayaman. Masigla. Malusog. At mabubuhay ng mahaba. Amen. Yan po yung ating deklarasyon lagi dito po sa aming simbahan. Amen. Tayo po ay malusog, masigla, at mabubuhay ng mahaba. Amen. Hallelujah, Lord. Alam niyo po, isa pong challenge po sa akin. Whenever time sumasapit pong linggo, talaga po kailangan po natin mag-visitation. Minsan po, masarap din po na bisitahin natin yung mga kapatiran natin wala na dito para po makasama natin sa susunod na Sunday. Because hindi lamang po tayo para makatabi dun sa bawat aralin. Tayo po ay nag-aaral upang mabago ang ating buhay. Amen? Alam niyo po, natutuwa po kasi po kanina po, na-invite po ako sa isang death anniversary po nung kaibigan ko po. At nakapag-share din po tayo ng gospel. Kasi po alam niyo po, whenever time na nabibigyan tayo ng platform na makapagsalita, ang lagi ko pong desire ay maihayag ang mabuting balita ng biyaya na si Jesucristo ay buhay sa atin. At nakakatuwa po, talaga pong pinapakapal ng Diyos ang mukha ko para inayag. Kahapon po may dedication, nagkaroon din po tayo ng pagpapatanggap. Di ba po, naniniwala po ko na may isa, dalawa, or marami po kung sino man po ang sumunod, ay naligtas kahapon. At yun po yung gusto ng Panginoon. Whenever time we go, we share the gospel. At ito rin po yung dahilan bakit nag-aaral tayo dito. Na marami po sa atin na nagkamali sa ABCD. Alam niyo po, yung ABCD po na yun, gamit na gamit ko po yun. Kasi kung gusto ko po ng quick sharing of word, lalo na po sa in terms of salvation, yun lang po yung gagamitin ko. Diba? Hindi niyo po alam, nirecite ko po kahapon yun. Admit, believe, confess, and do it right now. Amen? So, gamit po yan. Alalahanin niyo, yung examination niyo po, hindi po yun ginawa para lamang po pahirapan tayo. Hindi nga po mahirap yun eh. Talagang iisipin mo lang siya. Kasi pag hindi mo sinagutan mo lang siya, kasi may pagpipilian po, tama? So, pag sinagutan niyo lang po siya ng basta-basta, mababaliwala po yung pag-aaral natin. Kasi yun po yung reflection ng ating pag-aaral. Amen? So, dalako na po tayo sa ating patuloy na series sa Grow Up Inner Salvation. Ito po ang Module 6 at Phase 2 ng ating aralan. So, bibigyan ko lamang po kayo ng overview kung nasa na po tayo. Ito po yung 15 modules na meron po ang EMI First Year Class. Maging po sa ating simbahan ay ano po natin muna sila. Okay. So, ito po yung 15 aralin po natin.
Yan po yung mga tinalakay natin. Sa phase 1 po, yung created like God po ay dinibang po natin yung evolution. Yung evolution na nagaling tayo sa monkey, sa unggoy, at galing tayo sa Big Bang, hindi po galing po tayo sa Panginoon. Pinag-aralan din po natin yung triune God, yung ibig sabihin ng pagiging tatlo ng Diyos, pero isang Diyos. Tatlong persona, isang Diyos. Baka mabash tayo. And then po yung triune man, tayo po yun. Tayo po yung isang tao, pero may tatlong bahagi po tayo. Ang Espiritu, ang kaluluwa at katawan. Napaka-importante po ito. And then po doon sa call of man, pinag-usapan po natin na ang tao ay may kakayang mamili. Tama? Meron tayong free will. Pero pag nagamit mo na yung free will mo sa kaligtasan, hindi na kailanman pwedeng bawiin. Kasi yun po yung nangyari kila Adan, di ba? At pinag-usapan po natin yung faith and free will, ang pananampalataya at kalayaang mamili. So you must be born again, pinag-usapan natin yung regeneration. Na ang born again ay hindi po religion, ito po ay experience. Ano nga pong born again? Making a dead person alive in Christ. Amen? Ibig sabihin mga tao, patay, bubuhayin sa Espiritu. Kaya nga po, inuna natin aralin na may tatlong bahagi ang tao. Espiritu, kaluluwa at katawan. Saan po muling nabuhay ang tao? Matapos ang experience niya in born again, Spirit. Yung kaluluwa, araw-araw, binabago ang katawan, mababago sa rapture. Okay? So, pinag-usapan din po natin ito, special po to kay Pastor Glenn to, yung salvation made easy. Alam niyo po ito, kung module na to, yung aralin na ito, kailangan po tandaan niyo yan. Kasi po, inilagay po yan para po sa atin na makapag-share tayo. O, sige nga po, i-slide po natin ulit. A. Admit that you are sinner. B. Believe on the cross. C. Confess the Lordship of Jesus. D. Do it right now. Yun lamang po. Or decide. Mag-decide ka ngayon. Do it right now. Wala na pong ibang importanteng araw. Kundi, ngayon na. Ngayon na. Kapag may na-share po tayo, o di ba salvation made easy. Napakadali lang pong salvation. Next, now that you're saved, what's next? Ngayong ligtas ka, yun na yung mga pinag-usapan natin dyan. The race of playing with sin. Di ba? Meron pong race. Ang pakikipaglaro sa kasalanan. Ang Kristiyano kailanman ay hindi na mamumuhay sa kasalanan, pero tayo ay paminsan o nagkakaroon ng fall down, nakikipaglaro tayo sa kasalanan at meron po yung race. Diba? Meron yung nakaakibat na panganib. Diba? Pinag-usapan na ng mga panganib. Ikaw ay maagang mamamatay. Ikaw ay makukuha mo yung consequence ng kasalanan mo. Diba? At huli, malulus mo yung eternal rewards. Malinaw po yun rewards, hindi po salvation. Kasi kapag naka-experience ka ng salvation, never ever na po yung mawawala. Yan po yung pinag-usapan natin. And then lastly, nandito na po tayo sa grow up into your salvation. Ano ang gagawin natin? Kailangan tayo magkaroon ng intense craving. Amen? Sa salita ng Diyos, kagaya ng isang sanggol na nagnanais ng gatas. Diba? Ganun din po tayo kapag ikaw ay naligtas na kailangan ka magkaroon ng intense craving at pinag-usapan po natin dyan yung biblical church. Kailangan po natin ng simbahan na magiging parte tayo natin aralin yan. Natutunan natin na hindi na tayo basta-basta aawit. Hindi basta mabansagan na ay, Christian song naman or gospel song naman, aawitin. Hindi. Kailangan po natin inaawit kung ano yung nagre-reflect doon sa katayuan natin ngayon. Aawit pa ba tayo na Lord, patawarin mo po kami? Hindi na. Kasi tayo po ay tinatawag na ng Panginoon. Lord, bumaba ka sa aming kalagitnaan, maliguyan. Bakit? Nasaan po ba si Lord? Nasa iyo, nasa yung born again Spirit, the Holy Spirit residing in you. Amen. Kaya nagpapasalamat ka na, Lord, salamat dahil kasama ka. Kasama kita araw-araw. Ganun na po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung pangatlong bahagi po ng grow up in salvation. Yan po yung ministry and practical application. Meron po tayong gawain sa Panginoon. At ano po ba yung practical application? Kasi po, akala po ng ilan, kapag ikaw ay naligtas, tapos na ang iyong journey. No. Kaya nga po tinatawag po natin ang Christian walk na journey. Amen? Lakbayin. Pag lakbayin, ibig sabihin po, ito po ay proseso at lakbayin na talagang maaaring may mga matataas, mabababa, malubak,
straight, maputi, kaya nga po journey. At parte ng journey natin ng kaligtasan ay tayo po ay merong ministeryo at paano ba natin to i-apply practically sa buhay po natin. Para po natin siya, dapat po natin doing the Lord's work. Meron po tayo gawain. Okay, basahin po natin ito. For the record, you are not doing the Lord's work to be but because you are. Kagaya rin po ng pagsisimba, hindi tayo nagsisimba dahil gusto nating maligtas. Kaya ka nagsisimba dahil ikaw ay ligtas na. Hindi ka sumasamba para malugod sa iyo ang Panginoon. Sumasamba ka kasi ang Diyos ay nalugod na sa iyo sa pamamagitan ng iyong born again experience, kaligtasan. Kaya lahat ng pag-awit mo kahit pumiyok ka, wala ka sa nota, basta galing at sinseridad sa iyong puso, iyon ay pagsamba. At pinag-usapan din po natin dyan na may mga sumasamba na maaaring sincere sila, pero dahil hindi sila born again, they are sincerely wrong. Diba? Kaya hindi po lahat ng pagsambay tinatanggap ng Panginoon. Ano lamang po tinatanggap ng Panginoon? Yung born again worship. Ibig sabihin po, pag may personal ka ng relasyon sa Kanya. Kasi ang definition natin ng born again, ang mga patay ay binuhay. Paano makakasamba ang patay? Make sense? Kaya hindi po pwedeng sumamba sa Panginoon ng hindi born again. Hindi po religion yan ha. Ibig sabihin po yung relasyon sa Panginoon. Amen? But because you are saved. Basahin mo natin ito. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Kaya alam niyo po, iwasan mo natin. Ako po, ayoko po talaga pagdating po sa arguments. Maaring we make stand. Sige, share mo yung faith, pwede share ko yung faith. But the end of the day, we are friends. Hindi na po tayo for the arguments. Si Pastor Glenn po, isa po yun sa mga ka-coffee buddy ko po. Kapag nagkikwentuhan kami pagdating sa spiritual na bagay, magkaiba po kami ng style. Pero at the end of the day, magkaibigan po kami. Kasi hindi po yung arguments ang pinaiiran namin. Pagkahilig sa pakipagtal, ngunit meron din namang nangangaral ng tapat na hangarin. Ibig sabihin po, talaga po, every time we do our works, dahil lang sincero at may katapatan tayo sa ginagawa natin. Ang sabi dito, si Kristo ay ipinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ibig sabihin, inuutsok tayo ng Panginoon na gawin yung isang ministeryo, hindi dahil merong kapalit, no, may makukuha, may convenienteng mararating sa atin, kundi alam natin na ang ginagawa natin ay isang pag-uudyok sa atin upang maipangaral ang mabuting balita. Hello? Yan po yung ating primary goal. Why we make this church as an extension of a Bible school? Bakit po? Kasi gusto natin humayo at mangaral ng mabuting balita at gawin silang mga disipulo ng Panginoon. Hello? Hello? Kaya po dapat po tayo na makiisa dito sa bagay nito. Ang sabi mo dito, ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Kaya po, I will make a statement po, muna po kayo mag-react. Ito po, si Paul po nagsabi nito, na sino daw po yung nasasaktan kapag merong mga nangangaral sa maling motibo? Sino po? Si Paul. Hindi po ang Diyos. Kasi kung ang Diyos masasaktan sa ginagawa natin, wala na pong gagawin ng Diyos kundi masaktan pang habang buhay. Kasi po, lagi tayo nagkakamali sa ministry, right? Ganito na ang mukha ng Diyos natin. Ganyan na ho. Hindi na siya God of happiness. Alam niyo po kung kailan nalungkot si Jesus? Isang beses lamang nalungkot ang ating Diyos nung si Jesu Cristo ay napako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Napasok sa kanya lahat ng kasalanan. Hindi niya matignan ng anak, umalis siya. At si Jesus din nakaramdam ng kalungkutan doon. Bakit? Iniwan siya ng Ama. Kasi hindi pa pwedeng magsama ang Diyos at ang kasalanan. Hello? Pero si Paul,
Si Paul yung nakaramdam na may mga nangangaral out of selfish motives. Kaya po tayo dapat i-check natin yung motibo natin. Ano ang rason bakit tayo gumagawa ng ginagawa natin ngayon? Hello? Sa pagsisimba natin, sa pagbibigay natin, sa pagsamba natin, sa pagbiministry natin, ano ang dahilan bakit natin ginagawa ang ginagawa natin? Tanong mo nga sa iyong sarili, anong ginagawa ko? Bakit ginagawa ko ngayon? Amen? Para po magkaroon tayo ng realization, ang sabi pa po dito, sila'y may ano ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nila nakikita ang kapangyarihan nito sa kanila. Kaya pala, no? Totoo yun eh, ang pagiging isang Kristiyano po, wala pong ibang titignan sa atin, kundi ang ating pamumuhay. Kasi hindi naman nila makikita yung tinanggap natin, tama? Pero magre-reflect yung tinanggap natin sa ating. Kaya mga Kristiyano, mature talk na po ito, lumalalim na tayo sa pag-aaral natin. Tignan mo natin. Alam niyo po, marami kong beses na maririnig natin. Ako, marami kong narinig. Yan ba ang Kristiyano? Malala pa nga sa akin. Yan ba ang anak ng pastor dati? Pero ngayon, bago na. Yan ba ang pastor? Kasi ang titignan natin lagi. Pero it's hurt, right? It's hurt. Masakit po ba yun na masabihan tayo ng gano'n? Yes. Pero wala tayong magagawa sapagkat hindi naman makikita ng mga tao sa paligid natin si Kristo sa atin kung hindi sa pamumuhay natin. Kaya whenever time we live, we see, we act, we eat, dapat glory to God. Pero naniniwala naman po kung talagang minsan we miss the mark, right? Talaga namang hindi natin magagawa yun kasi pero huwag natin sabing tao kasi no, alam niyo po dati ginagamit kong excuse yun, pero ngayon na born again na tayo, may bago tayo, dapat sabihin natin mali yun. Alam niyo po, lalo ko sinasabi pag may ginawa akong mali, Lord, alam kong mali kong ginawa ko na. Sabihin yung kasalanan, na mali yung kasalanan, bakit naririting sa isip natin, at ano ang ginagawa sa kasalanan? Hindi na ginagawa. Right? Kasi alam mo na kasalanan, at alam mo na mayroong consequence yung kasalanan. Hello? Amen? Kaya ang sabi po dito, ang kaligtasan ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Hindi din destinasyon, kundi paglalakbay. Kasi po yung iba, pag naligtas na, okay na. Kaya yung iba na nangarinig na natin, magkasala, okay na, ligtas na naman tayo. No, hindi po simula yun. Hindi po destinasyon ang kailangan mong puntahan. Ito po yung paglalakbay. Kaya nga po, di ba yung commencement exercises kapag graduation, hindi naman po yung pagtatapos eh. Mali po pag sinabi natin pagtatapos. Pag sinabing commencement, pagsisimula. Napanibago na naman lakbayin, di ba? Di ba? Yung kinder, papasok na sa elementary stage, kapag ito sa elementary, high school, and college, and so on. Meron pa yung MBA kapag nagpo-pursue ka pa. Kaya nga po tayo po mga Kristiyano, hindi po natatapos ang ating pag-aaral. Hello? Kapag natapos po ang pag-aaral natin, tapos din tayo. Kasi po, babagsak ang ating kaluluwa sa mundong ito na hindi perfecto. Ang sabi po dito sa Ephesians 2%, for we are, sabi mo, we are His workmanship. Alam niyo po ba yung workmanship? Alam niyo po yung workmanship sa Tagalog? Kamang gagawa. Kapag kamang gagawa, gumagawa ba yung kamang gagawa mo? Gumagawa ba? Yes. Di ba kaya ang kamang gagawa, kasi siya na gumagawa, ikaw ang gumagawa, kayo yung kamang gagawa. Sino ba yung sinasabi ang His? Si Jesus, si God. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa. Hello, nakakaya naman na hindi tayo gagawa. Pero hindi tayo gagawa para maka-earn. But because we already earned it. Nasa atin na yun. Kaya tayo kamanggagawa. Created in Christ Jesus for good works. Kaya po sa ating mga Kristiyano, likas na gumagawa tayo ng good works kasi po tayo ay kamanggagawa ni Jesus. Hello? Are you with me?
I'm going somewhere. Pero gusto ko po maintindihan niyo muna yung mabababaw na bagay na ito na kailangan ko sa ating paggawa. Iniisip natin, si Jesus na gumawa sa akin, na nagbibigay sa akin ng lakas, gumawa din. Hindi para sa sarili ko, pero para naman sa iba. Hello? Which God prepared. Sabi nga prepared. Beforehand, that we should walk in them. Nakita niyo po ito? Sinabi ng Jesus, habang gagawa tayo, na kailangan natin gumawa para sa good work, pero kahit yung good works na gagawin natin, isinulat niya na, itakdaan niya na, prepare niya na, lalakaran na lang natin. Hello? Amen. Kaya po makakarinig ko kayo ng mga gantong litanya, pero totoo po ito kasi personal po ito, nangusap sa akin ng Diyos. Diba? May mga ganyan tayong testimony, nangusap po sa akin ng Panginoon na ako po ay gagawa. Kaya lang niyo po ang testimony ko po, ang pagpapastor po ay hindi po minamana. Kasi ayoko naman po, tanongin niyo po lahat ng pastor, sino gusto magpastor? Wala pong magtataas. Siguro na magtataas isa, dalawa. Pero hindi po talaga unless you have the calling and God says to you na magpapastor ka. That's the time na magpapastor ka. Hello? Pumasok po ako sa Rima, hindi po dahil pumasok ang kuya ko doon. Third year high school po ako na magpo-fourth year ako. Pero nung nag-graduation ng kuya ko, ang sabi ng Panginoon, hindi ko makakalimutan. Ikaw naman sa susunod na taon nang nandoon sa itabladong nyo. Kaya po pumasok po ako sa Rima, nag-Bible school po ako. Dinipigilan ako ng mga teacher ko kasi third year high school, magpo-fourth year ka na. Isang taon na lang, di ba? Pwede namang next year na lang, pagka-graduate na lang, pero hindi, sabi ko, hindi ko, kailangan po ngayon na. Papasok po ako sa Bible School. Kaya po, importante yung pangungusap at maging sensitibo tayo sa pangungusap ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi po dito, it is God Himself who has made us what we are and given us new lives for Jesus Christ. And long ages ago, He planned that we should spend this life in alam niyo po ba yung helping others, yun hindi lamang po basta tao, yung tao sa ating komunidad, lalo na sa simbahan. Hello? 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 Kaya nga po, dapat natin malaman na yung hapon nito, you are gifted to serve. Sabi mo nga, I am gifted to serve. I am gifted to serve. Okay, may tatlong bahagi po dyan ng gifts. Number one, natural gifts. Ang mga natural gifts po yan kung pag-awit, pagsayaw, meron po nga ngayon, pag-instrumento, may mga hindi naman tinuruan, pero pag ano nila, tapos yung pagtetenga nila dun sa alam na nila agad, buha na nila, kasi natural gifts yan. Hindi po yan spiritual gifts yung pag-awit, pagtugtog, hindi po natural gifts yan. Meron naman po tayong tinatawag na acquired gifts. Pwede mo ba matutunan ng pag-instrumento? Yes. Yan po ang tawag po dyan, acquired. Ibig sabihin po, nakuha sa pag-aaral, nakukuha sa pag ikaw ay nag-enroll sa mga classes para magawa pagsasayaw, pagkanta, at marami po mga manganganta na hindi naman magandang kumanta, pero dahil inayos ang kanilang boses, umayos din, gumanda rin ang kanilang tinig. Kaya ako po hindi na nag-aral, kaya nagpastor na lang po ako Pangatlo, spiritual gifts. Ano naman po yung spiritual gifts? Ang spiritual gifts po ay para lamang po sa mga born again. At mamaya po dadaanan natin. Dadaanan lang po ha. Hindi po natin ipapaliwanag kasi masyado po mahaba yan. Ngayon po, i-compare po natin yung natural gifts sa spiritual gifts. Tignan po natin sa susunod na slide. Sabi po dito, ang natural talents daw po ay natural ability passed through natural birth, genetic, education, exposure, and experience. Yan po, pag yung mga natural talent natin, pag-design, meron kasi magagaling talaga dyan. Iba talaga yung mata niya. Sobrang critic pagdating sa mga design. Meron naman po ang talent niya talaga is magaling siya sa instrument. Parang jack of all trades siya. Pag ginawa ka niya, talagang tugtog siya. Meron naman po vocally enhanced. Talagang yung high, low, yung kahit pabalik-balik ka rin yung kanta, kaya niyang awitin. Kasi namin natural talent. At pwede po itong i-commercialize. Pwede pagkakitaan yung natural talent. Diba? Meron naman po talang kumakanta.
Di ba? Meron na ba talaga yung nagpe-painting, binibenta nila ng sa mga, alam ko sa online, pwede na ibenta yun eh. So, natural talents po yun. At meron dyan, everyone has natural talent. Meron din pong magaling ng magbenta. Alam niyo po, iba po yun na skills po yun yung pagiging, meron siyang salesmanship. Meron po doon, iba po yung talent po ganun. Ako po wala po akong talent, ayaw ko nga sa sales eh. Sabi niya, can be developed, can use in various effects. Like including spiritual. Pwede rin naman po gamitin sa church, right? Kaya po yung pag-awit, pagtugtog, natural talents po yan. Hindi po yan spiritual gifts. Pero galing ba yan kay Lord? Yes. Galing pa rin yan kay Lord. Pero yan po ay natural talents. Amen? Ito naman po yung spiritual gifts. Ang spiritual gifts po ay supernatural ability given by Holy Spirit through spiritual birth. So para lang yan sa born again. Only believers have spiritual gifts. Can be developed din. Pwede din ma-develop yun. Can be used in spiritual purposes and nothing else. Para lamang po sa ikalalago ng iglesia. Ng spiritual nating pamumuhay. At then po ay given by God din. Spiritually given by God. Pag-usapan po natin yung mga kaloob na yan. Sabi po sa 1 Corinthians 12:4 and 1, iba't iba ang spiritual na, iba't iba. Bawat isa po sa atin ay merong isa o higit na spiritual gifts. Pag born again ka na, hindi po wala, meron ka. Meron kang isa, ay isa. Kung hindi wala, pero wala pong isang Kristiyano, lahat nasa kanya na. Eh, ikaw lang kita. Diba? Pag nasa, wala po. Merong bawat isang Kristiyano may isa, at least one. Meron pong Kristiyano, 3, 4, pero hindi po pwede lahat. Amen? Kasi po bakit may papaliwanag? Ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng... Hello? Basahin mo nga po itong place na to. Tingin mo kayo sa akin. Iba't iba ang paraan ng... Kaya po hindi po lahat pastor. Hindi po lahat worship leader. Hindi po lahat sa ushery. Hindi po lahat sa gantong bahagi. Sa... maaaring nasa mission field siya, talagang siya ay nag-evangelize, talagang napakalakas niya pagdating sa labas, hindi siya pang pulpito. Meron naman po nagtuturo. Meron naman po masayang-masaya siya nag-encourage. Ibig sabihin, iba't iba ang paraan ng ating paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga, sabihin nga, meron akong bahagi sa simbahan ito. Kasi po sabi dyan, iba't iba ang gawain. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yun. Kaya alam niyo po, nakausap ko po ang EMI Paumbong, si Pastor Mel. Tinanong ako, Pastor, ganyan na tapos kasi may pinag-usapan po kami para in the near future. Makasama po natin siya makapagturo po nila. Iba rin po yung style ng pagtuturo nila. Same module, same teaching, iba yung approach. Sa atin din po iba yung approach. Bakit? Kasi nga po, iba't ibang paraan ng paglilingkod natin. Depende sa kailangan ng simbahan. Hello? Hello? May mga simbahan po hindi nila nagagawa natin yung mag-fellowship outside. Kasi malaki na sila eh. Ang gastos nun. Pero tayo, habang maliit tayo, in-enjoy natin yung fellowshipping. Yung nagkakasama-sama po tayo, yan po yung kagandahan minsan sa maliit na simbahan. At kung maliit ba tayo hanggang pagdating ng Panginoon, praise God. As long as we do what is necessary to make disciple, we are doing the purpose that we have here on earth. Amen? So sabi po dyan, next verse. Para sa ikakabuti ng ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na pagkakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan ay sa atin ay nagkakaloob ng kakayang magsalita na mensahe na karunungan. Yan po yung gift of the knowledge. Mayroon naman po, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, gift of the wisdom. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito, kundi ang banal na Espiritu. Next, meron naman po nagkaloob ng ibang pananampalataya sa Diyos. May grabe ang pananampalataya nito. May iba naman ang kapangyarihan magpagaling sa may sakit. Yan naman po yung gifts of healing of the sick. Meron din po ganyan talaga yung talagang pag umawak yung kamay niya talagang at nanalangin siya, kagalingan ni dumadaloy.
Hindi po dahil sa sarili niya lakas, kundi yun po ay dahil sa tinapos na gawa ni Yesu Cristo, dumali sa kanyang spiritual gifts, naipasa niya dun sa may sakit. Hello? Kaya hindi po ito yung hilot-hilot na parang manggagamot. Meron po talaga yan. Next, ang sabi po dito, meron naman po gumagawa ng himala, gift of working miracles. May kakayang magpayag na mensahe mula sa Diyos, gift of prophecy. Pero po ang prophecy po ngayon, na mind you po, ang prophecy po ngayon is for the greater good. Kapag hindi po maganda ang prophecy po sa atin ngayon, rebuke it in the name of Jesus. Hello? Rebuke it. Pero ang prophecy po na for your good. Kasi gone are the days na yung propeta, dahil sake of the Lord, kapag di mo yan tinigil, makamatay ka. Yung ganun, wala na po yun. Yung gift of prophecy po na yun, naaalam niya yung mangyayari sa atin, pero for our greater goods. Kaya pag may nagsabi sa atin, di ba po, may nagsasabi sa iyo, sister, nakikita ko madadapa ka sa labas. Eh, madadapa ka talaga eh. Unang-una, hindi ka nagsalamin, malabo yung mata mo, may bato, hindi nadapa ka. Or minsan naman yung tsambahan lang. Nakikita ko, sister, papasa ka. Eh, malamang, nag-aral. Tama? Pwede naman yun. Amen din naman yun. Ano, papasa eh. Ako, amen ako dun. Kung nag-aaral tayo. O kaya, kikita ka ng malaki. Talaga naman nagporsige ka. Ang inaano lang po natin dito, ang prophecy po ay for our greater goods. Pero kapag nakakarinig pa tayo ng mga sister, pag di mo yung tinigil. Talaga naman may natural consequence ng things. Tama? O, itigil mo na yun. Baka nalaman na nakinaragista siya sa iyo. At sinabi niya, pinapadaan sa akin ng Panginoon. Ginagawa mo itong bagay na ito. Kasi may tinigil, may patutunguhan. Kahit talaga may patutunguhan mo tayo pag di natin tinigil ang kasalanan. Yan ang pag-aralan lang po natin yun. Kung minala kung aling kaloobang, yan po yung discerning of the Spirit. Meron po talagang gifts na yan. Na-discern niya na yung mga bagay-bagay. Kaya magsalita ng iba't ibang wika, magpaliwanag ng wika ngayon. Yun po yung speaking of tongues. Ngunit iisang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng mga ito na namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa. Okay? So, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag inyong pahalaga ng inyong sarili ng higit sa magbibigay po tayo ng magandang statement, ang ating pong spiritual gifts ay hindi higit sa bawat isa. At ang ating spiritual, ay ang ating position in the ministry, hindi po yun basihan para sabihin, mas mataas ako sa iyo in spirituality. Iba-iba lang po tayo ng spiritual function. Maaring pastor ho ako, ang ginagawa nyo, kayo po Bible study leader. Hindi po kayo mas mababa pagdating sa spiritual na bagay. Sa mata ng Panginoon, iisa lang ginagawa nyo. At ang ginagawa po natin ang kalooban niya at kapurihan para sa Kanya. Hello? Iiba lang tayo. Kahit po sa ang kitchen, meron pong sous chef, meron pong head chef, meron naman pong, ano lang sila, tiga miss and class lang sila, tiga balat ng mga tiga kaayos. Yun ang parte nila. Pero, kailangan ba sila na buong kabuuan na production? Yes, ang hirap kaya magbalat. Yun kaya ayoko ka. Nung nag-aaral ako ng HR, magbabalat ka ng madami. Then ikakat mo lahat. Buti na lang may marami ng mga equipment na nagpapadali ng buhay. No? Pero dati pag miss and class ka, ayoko nun. Ang dami gagawin nun eh. Meron naman tiga-design ng pagkain. Di ba? Eh, pag hindi mo naman dinesign na yun, ibebenta mo ng 450, tapos ganun-ganun lang, hindi rin. Mahalaga din siya sa product. Kaya po tayo po dito, hindi po dahil pastor po ako, mas mataas po ako sa Pilipino, may different function po tayo. Ang kailangan po, hanapin natin saan ba tayo nabibilang sa simbahan dito. Amen? Hindi pa pwedeng wala. Sabi niyo, hindi pa pwedeng wala. Meron ako. May function ka sa Panginoon. Sa halip, pakiisipin niyo mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya pinagkaloob sa iyo ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ito ba ang isa? Iba-iba daw ang ating pananampalataya. No, you have a perfect faith. Pero hindi mo lang faith ngayon yung faith na meron yung isa. Pero perfect faith tayo lagi. Pag-usapan natin yan sa second year. Meron tayong perfect faith. Kasi yung faith na meron tayo, hindi po sarili natin yun. Galing din po yun
sa Panginoon. Kaya perfecto po yun. Iba-iba lang po kasi ang task ng paniniwala natin, ng pananampalataya. Maaaring pinananampalatayaan mo by the end of this year, 10,000. Pero ako nananampalataya ko 100,000. Different lang po yung status ng faith, pero yung lahat po yun ay perfecto sa harapan ng Panginoon. Hello? Kaya po walang maliit, walang mataas, maliit, pare-pareho po tayo as long as we are doing the Lord's work. Amen? Ang sabi po dito, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaibang gawain naman ito, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo ng isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng bahagi tayo ng isa't isa. Kaya sabi nyo sa kami, hindi ka pwede wala ka. Kailangan namin ikaw. Huwag mo na sabi, kailangan kita. Talagang pag mag-asawa, kailangan nyo sa isa. Amen. Ang sabi po dito, fast forward tayo, sabi dito, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumatanggap ng kalooban ng pagtuturo. Next, magpalakas ng loob ang mga may kaloob ng Alam niyo po ba na meron po talagang gift of encouraging? Pag nagsalita siya, parang tumataas ang down na down ka, mahumutang ka dapat sa kanya, pero in-encourage ka niya. At akalimutan, ay, utang nga pala ako sa kanya, pero na-encourage na ako. Sabihin, mas tatatagal ka. Meron po mga ganyan na nagpapalakas ng kalooban natin. Baka ikaw yun. Ang sabi po dito, kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Meron naman pong iba, grabe naman po talaga sa giving. Talaga namang sukat, ibigay na pati yung tahanan nila para sa gawain ng Panginoon. Kasi meron po siyang gift ng pagbibigay. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong. Pero ito po sasabihin po natin, dapat po tayo mga Kristiyano, alam natin yung bawat season. May mga season po na tapos na, may mga season na paparating na. Kailangan po natin i-respeto yung season na yun. Hello? Kasi po meron po talaga mga tao na may binigay na gift ng pamumuno. Talagang alam niya kung paano niya i-run yung isang bagay. And we need to acknowledge that person. We need to acknowledge na nag-e-exist po sila sa church. Hello? Hindi naman po sila yung turo ng turo. Sila po yung ginawa. Ang gift po nila makakatulog in the greater goods ng ating iglesia. Hello? Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin niyo yan ng buong kadalakan. Ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is ilan po ang fruit of the Holy Spirit? Isa. Kahit po hindi na natin yan i-Greek, yan pala pong grammar po na yan. Pag sinabi pong isa, is singular po yan. Diba? Love. Kaya po wala pong ibang fruit ang banal na Espiritu, kundi pag-ibig. Hindi po mga prutas ng banal na Espiritu, hindi. Dahil kapag ikaw ay may pag-ibig, meron kang joy, meron kang peace, meron kang long-suffering, meron kang kindness, meron kang goodness, meron kang faithfulness, meron kang gentleness, meron kang self-control. Against such there is no law. Ibig sabihin po, ang prutas ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Pero ang sabi po dito, to have the fruit of the Holy Spirit is one thing. To display it is another thing. Ibig sabihin po, maaaring may prutas tayo ng banal na Espiritu at ayun po yung pag-ibig, pero hindi naman po nakikita. Hello? Hello? Amen. Kailangan po natin ipakita. Ang manggang hinog, matamis at nasa hustong bulang ng pagkakahinog, masarap po yung kainin. Ang banal na Espiritu po yung meron din po prutas sa atin at yun ay pag-ibig. Kaya di ba po, lahat po ng mga ministeryong ito, sinasabi ni Paul, gawin nyo ng may pag-ibig. Ibig sabihin, kahit anong gawin nating ministry, kapag walang pag-ibig, bali wala. Amen.
Hello? Alam mo po bakit nag-burn out ang mga Kristiyano? Hindi po dahil maraming issue sa church. Dahil hindi niya ginagawa ng may pag-ibig yung ginagawa niya. Kasi kung ginagawa natin ng may pag-ibig, balikan mo natin, magtitiis ka ba? Kapag ginagawa natin may pag-ibig, yung ginagawa natin, wala tayong pakialam kahit nagbamap tayo, kahit nagiging tayo. Bakit? Alam natin ito, yung kindness and goodness natin. Kapag ginagawa natin, na yung paglilingkod natin, na talaga naman kahit walang gumagawa, may self-control, kahit ito siya text. Napupusa sila. Kasi po, hindi mo lang kailangan tayo, may gentleness din, may kahimahunan. Meron din tayong faithfulness, may pananatili tayo. We didn't respect the pastor, leaders, and yung mga namnunong pula sa simbahan dahil kailangan natin silang respetuhin. Nire-respeto natin sila dahil may butas tayo ng banal na Espiritu at yun ay ang pag-ibig. Ginagalang ko kayo, hindi dahil po kailangan ko kayong dalangin, pero ginagalang ko po kayo dahil may butas ako ng banal na Espiritu. Dapat ganun po ang ating pag-iisip. Hello? At kapag yun po ang ating pananaw sa ministeryo, may pag-ibig, may joy tayo. Yes! Kahit tayo lang. Yes, lalakad pa rin tayo, mag-ministry pa rin tayo, hahayo pa rin tayo, meron kang kapayapaan. Amen? For 11 years. For 11 years po. Nagpapasalamat po kung tunay. Sa mga nakikita ko pa rin po ngayon, bakit po, naniniwala po ko na kung hindi nyo po mahal ang gawain ng Panginoon, hindi kayo mananatili. Amen. Hindi po papuri sa buhay nyo, kundi papuri sa Diyos. Amen. Amen. All the glory is to God. Amen. Ang sabi po dito, the display of our spiritual fruit shows our, alam niyo po, ito po, kapag nakikita na po sa atin ito, sa ating personal na buhay, maging sa ministeryo natin, ang i-display lang niya yung maturidad mo ng pagkakristyano. Lalo na po self-control. Lalo na po kindness and gentleness. Bakit po? Ang sabi po dito, while the exercise of our spiritual gift shows our ministry. Pero po, ito po yung napakagandang bahagi ni Paul. Though I speak with tongues of men and angels, but have not, I have becoming sounding brass of a clanging cymbal. Dito po ako magtatapos. Kahit ano pong gawin natin sa church, kahit tayo pa yung pinakamagaling na church, dumami tayo, lumawak tayo, kapag walang pag-ibig yung ginagawa natin, wala lang. Para lang daw tayong patingaw na, umaalingaw na. Nagsisimba ka dito pagdating ng Monday, nagpamarites, para kang patingaw na, umaalingaw. Nag-i-speaking tongues ka, pero grabe ka naman magmura kapag Tuesday, isa kang batinaw na umaalingaw. Ikaw ay meron kang gift of wisdom, meron ka talagang talento, worship leader, pastor, pero pagdating ng Wednesday, naninira ka ng tao, isa kang batinaw na umaalingaw. Yun po ang sinasabi ni Paul. Kapag ang ating ministeryo ay hanggang pulpito at hanggang simbahan lang, isa kang batinaw na umaalingaw. Pero kapag ang maturity level, kaya po, huwag pong bigyan ng ministry ang hindi nag-aaral. Ang salita ng Panginoon. Bakit? Ang attitude po lang, walang ganong mentalidad. Pag ako ay nawala, tama? Wala na kayo. Hindi po. Ang lahat ng ginagawa po natin dito sa isang pribilehiyo na makapaglingkod. Kasi kapag tayo po'y nawala, papalitan tayo ng Diyos. Kaya po lagi po natin tatanungin ng walang hanggang pasasalamat sa Panginoon when every time we are doing the works of the Lord. Amen? Amen. Hindi po ito salamat sa iyo, Pastor. Talaga nandyan ka. Hindi. Ito po yung pribilehiyo na ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Lord, salamat. Then nagagamit mo ko. Lord, salamat dahil po meron akong lakas na nakakapaglinis ako ng simbahan. Lord, salamat sapagkat pinagpala mo ko, nakakapagbigay ako. Lord, salamat dahil ikaw ay napakamabiyaya sa akin. May talento ko ng pagtugtog, sa pagdadrum, sa pagigitara, sa pagkikeyboard. Lord, salamat dahil umaawit ako. Lord, salamat sapagkat lagi ako nakasuporto sa ministry. Lord,
salamat dahil may lakas akong humayo at magbigay ng Bible study meeting sa bawat lugar. Lord, salamat dahil ginagamit mo. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Amen. Hello? Hello? Amen. This is the maturity na dapat po natin makita. Na ang pag-ibig po sa lahat ng ginagawa po natin ay nararapat. Ang sabi po dito, our position in Christ is equal. Regardless of our ministry function. Wala pong mataas, wala pong mababa. Kaya nga po sabi dito po ako magtatapos. I planted, Apollos watered. But God, all the while, was causing. Kaya po wala pong lamangan. Kung sino'y nagtayo, ako nagtayo na, dapat mas mataas ako. Ako naman ang nagdilig, ako yung nag-alaga. Pero alam niyo pong sabi po nila, wala sa kanila man yung dahilan bakit tumago yung gawain. Ang Diyos ang nagpalago sa gawain. Amen. Woo! Amen? Amen. Wala tayong ita-take credit. Hello? Kahit ikaw pa ang bumili na lahat ng instrumento sa simbahan, hindi ang credit ay sa'yo, sa Diyos. Amen. Ginamit ka lang at magpasalamat tayo dahil biniyayaan ka at may sobra ka, kaya nakapagbigay ka sa simbahan. Pero hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang bida. Dahil ang bida hindi dinadala sa simbahan, sa Jollibee. Amen? Amen. Sa simbahan, ang bida lang ay si Jesus. At wala na pong iba. Kahit anong gawin natin dito, ako, mawala man ako, may papalit, at mas magaling nyo, naniniwala po ko. Kung tayo po may ginagawang ministeryo dito, mawala man tayo, may papalit sa atin. Kasi hindi hahayaan ng Diyos na masira ang iglesia. Siya ang sentro at siya ang pundasyon. Hello? Always. Kaya we always thank God. We always thank God kapag tayo po ay nagagamit sa gawain niya. Amen? Kaya salamat po sa mga naglinis po nito, yung naglaba po ng ating na walang hinintay na kapalit. Talagang sila'y nag-volunteer. Salamat po sa mga naglilinis dito sa church. Ang rewards po natin ay nasa langit. Amen? Ang rewards po natin ay nasa langit. Ano po ang big idea bilang pagtatapos? Ang big idea po natin ngayong hapon, in Christ, I will be part and do the ministry out of, ano po, basahin natin ang big idea, in Christ, I will be part and do the ministry out of love. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magtatapos sa gawain po ito. Hallelujah. Worship the God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Panginoon, salamat po sa nagpapakumbaba kami sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami dahil po may pribileyo kami na manambahan sa iyo. Umawit sa iyo, Diyos. Pero di pa pong pagpunta namin, bagamat this is kinda effort talaga na pupunta sa simbahan. May maaaring may mga ilan po dito, malayo pang hinigyan pero pumupunta sila dito para mag-aral, makinig at makipag-aralan sa amin. Nagpapasalamat po kami kasi may lakas kaming gawin ng mga bagay nito. Dahil ikaw ay nag-iisang Diyos, at dalangin ko po sa bawat isa na narito na naghahanap ng kanilang parte sa simbahan dito, dalangin ko po, palinawin mo po araw-araw sa kanila kung saan mo po sila nais ang gamitin. At dalangin ko po na kapag nahanap po nila ito, maging grateful po kami sa ministry na meron kami. Hindi po dahil para ma-maintain ang aming kaligtasan, pero dahil kami po ay ligtas at ito po yung aming natural response sa kabutihan mo, Panginoon. At dalangin ko po na sa oras pong ito, kung meron man po dito, naguguluhan pa sa mga dapat nilang gawin, paano sila makakatulong sa simbahan, dalangin ko po, kayo po ang pumausap sa kanila. At una po, ipaunawa mo po ang iyong mabuting layunin sa kanilang buhay, na ikaw ay mabuting Diyos, at ang naisin mo ay kabutihan para sa kanila. And as they have, or as they reflect the revelation of grace, and the revelation of the finished work of Christ sa kanilang buhay, may natural ability mo sila
sila, may natural response sila na gawin kung ano ang kakulangan, especially ng simbahan ito, Panginoon. At kung meron man po dito sa kanilang mga simbahan, Panginoon, dalangin ko man po kung may mga napapagod na dito sa kanilang ginagawa ng the ministry, yakapin mo sila sa oras ito, Panginoon. Yakapin mo po kami, Panginoon, at iparamdam mo po sa amin muli na walang nakakalagpas sa paningin mo. Malaki o maliit na nagawa namin, walang makakalagpas sa ginagawa po namin sa iyong mga mata. Yakapin mo po kami, Panginoon, at nagpapasalamat po kami sa comfort na kami magpapatuloy na maglingkod kahit nahihirapan, kahit talaga namang kasama ang aming bulsa, kasama ang aming oras. Dahil alam po namin na malapit ka nang dumating at naisip po namin i-fulfill ang go and make disciple na layunin. Make disciple, make disciple, make disciple for Jesus. Make disciple. Hindi po dahil gusto namin dumami, kundi ito po yung layunin at purpose ng buhay namin, make disciple. At hayaan po namin ibanggit at sabihin po namin ang tinapos sa gawa mo sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kamanggagawa, sa aming mga kaklase. Hallelujah, Lord. Napakagandang na salita na napakinggan natin. Talagang kahit po ang mga binitawan at napakinggan natin yung salita na talagang binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Sige po, lakot na po tayo sa ating pagbibigay. At ako po gusto ko magbigay ng mataas na papuri pasasalamat sa aking Panginoon dahil siya'y tapat at dakila, hindi siya nagbago sa buhay ko. Ang isa lang, lagi ko naman po pinangahawakan sa Panginoon na ikaw ang bahala sa bawat takbuhin ko sa mundo ito. At alam niyo po, papuri sa Diyos dahil wala po akong hiningi, wala po akong pinag-pray sa Panginoon na hindi niya binigay. Alam niyo po, nakakamangha ang Panginoon kasi may mga bagay na hindi mo inaasahan pero ibibigay niya daw sa tamang panahon, sa nararapat na panahon. Meron po kami mga bagay na pinag-pray na matagal na panahon na hindi pa dumarating. Pero sabi nga, pag ang tamang panahon ay dumating na, grabe ang Diyos ang pagnagbigay. Kaya sa Diyos po ang papuri pa sa salamat dahil finally na hindi po nairaos ibinigay ng Panginoon yung maganda, simple at masayang birthday and dedication sa anak ko po. At sabi ko nga lahat ng papuri pa sa salamat, sobrang yung biyaya na pinagkaloob ng Panginoon. Dahil hindi po sa bayaya ng Panginoon, hindi ko po ma-afford na magpa-birthday sa. Kaya sa Diyos po ang papuri. Yung pinaalala lang po ng Panginoon, yung di ba po ang magulang, pag nakita niya nakangiti yung anak, grabe po yung saya ng magulang. Kaya po yung nakita ko po yung anak ko po kahapon na talagang feel niya na, sabi niya, wow, wow, wow. Iba po yung feeling sa isang nanay na hindi po naman yung hirap ng buhay, hindi po madali kumita ngayon. Lahat po ng pero nasa atin, pinaghihirapan po natin. Kaya alam niyo po yung the moment na makita mo yung anak mo na ano yung kaligayahan, sobrang fulfilling po ng paghihirap. Kumbaga, lahat ng paghihirap ng magulang, talagang napapalitan niyo ng saya. At ganoon din po yung pinaalala ng Panginoon sa akin na ang mga anak niya, gusto niya lagi napapangiti. Amen? Iba po yung kaligayahan ng Panginoon na magbigay sa mga anak niya. Amen? Kaya po, sabi nga, ang Panginoon, siya ang gusto makapagbigay. Bakit hindi natin ibigay yung nararapat sa Panginoon? Kaya wala po tayong reason, wala po tayong magiging excuse para hindi maibigay nararapat na tithes and offering natin para sa Panginoon. Kasi ito yung response natin sa Kanya sa sobrang pagpapahalaga, bigaya na pinapadaloy niya sa buhay natin. Kaya po, sige po, hawakan po natin ang bawat tithes and offering natin. Panginoon, ikaw po ang unang nagbigay. Ikaw po ang nagpala sa bawat isa. Kaya po, Panginoon, meron po kami, Panginoon, kagalangan sa aming mga puso. Meron po kami, Panginoon, confident at excitement na magbigay, Panginoon, sa iyong gawain, sa iyong ubasan. Maraming salamat po. Dahil, Lord, pinapadaloy mo, Panginoon, ang Charito Life sa bawat miyembro, Panginoon, ng New Life Ministry, Lord. Ang tunay nga, Panginoon, ang deklarasyon po namin sa bawat isa, Panginoon, ay kasaganahan. Pagyamanin mo ang bawat isa, Panginoon. Para, Lord, yung yaman na to, pag hindi na makutin, Lord,
maibahagi sa bawat isa pang nangangailangan. Kaya Panginoon, maraming salamat po dahil ang bawat member ng New Life Ministry, Panginoon, ay meron Panginoon generous heart sa pagbibigay. Lord, isa po yan, Panginoon, sa pinakamahalaga, Panginoon, na ministry na dapat lagi namin isa puso, Panginoon. Natunay nga, Lord, nandun, Panginoon, yung puso namin sa pagbibigay sa iyong gawain. Hindi po kami nagbibigay para pagpalain, Panginoon. Nagbibigay po kami dahil kami yung pinagpala na. Maraming salamat po. At patuloy, Lord, pinagpala at papuri na dadaloy ang pagpapala sa bawat isa. In the name of Jesus. Amen. Sige po, malaya po ang bawat isa. Magbigay sa